Karamihan ng usapan tungkol sa pagiging lalaki, kalokohan, puro salita, puro opinyon, puro payo ng mga lalaking wala namang pinanghawakan sa totoong buhay. Safe lahat, walang risk, walang pwedeng masira, kaya kahit sino, ang tapang magsalita. Pero ganito lang yan. Ang pagiging lalaki, hindi binubuo sa kwento, hindi sa post, hindi sa ganito kasi ako mag-isip. Binubuo yan sa mga sandaling pwedeng pumalpak ang lahat at ayan yung ayaw ng karamihan. Kasi pag dumating ang pressure, wala nang yabang, wala nang paliwanag, wala nang paligoy-ligoy, tahimik ang lahat, nanunood. Tinitignan kung sino ang kalmado, sino ang nag-freeze, sino ang biglang nawala, sino ang naging abala imbes na tumulong. Doon ka mabubuking. Kasi kapag maayos ang lahat, kahit sino pwedeng magpanggap na maayos. Kahit yung walang silbi pwedeng magmukhang maaasahan. Pero pag nagkagulo na, wala nang acting, lumilitaw kung sino ka talaga. At alam to ng mga lalaki, matagal na. Kaya ang respeto hindi hinihingi, hindi dinadaan sa salita, hindi dinadaan sa bro, tiwala ka sa akin. Binibigay yan sa lalaking hindi bumibigay pag nagiging seryoso na ang usapan. Hindi ka pinagkakatiwalaan dahil ang galing mo magsalita. Pinagkakatiwalaan ka dahil hindi ka nagpapanik, hindi ka nagkalat, hindi ka nawala. Dito talaga nasusukat ang lalaki, hindi sa comfort, hindi sa pa-approve, hindi sa pagiging mabait, kundi doon sa punto na wala nang sasalo sa'yo kundi sarili mo. At kung sa isip mo ngayon, parang hindi ako handa dyan, okay lang. Pero huwag mong lokohin sarili mo na lalaki ka kung tiklop ka naman pag andyan na ang pressure. Kahit saan ka mapunta, barkada, trabaho, pamilya, may isang nakabantay, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kung walang magbabantay, may mangyayaring kalokohan. Habang yung iba petiks, habang yung iba distracted, habang yung iba wala sa wisyo, may isang gising, may isang nag-iisip ng teka, paano kung pumalpak to? May isang handang sumalo kahit hindi niya kasalanan. Hindi siya bida, madalas nga siya pa yung tahimik, pero pag nawala siya, doon magkakagulo. Hindi to drama, ganito lang talaga ang buhay. Pag ikaw yung nakabantay, wala kang lusot, hindi pwedeng di ko sinasadya, hindi pwedeng di ko naman alam, hindi pwedeng sorry ganito lang ako, walang may pakialam. Maasahan ka o may ibang mapipilitang umayos dahil sa'yo. Kaya ganito magbasa ang mga lalaki ng kapwa lalaki, hindi sa kwento, hindi sa salita, hindi sa yabang, sa galaw. Pinapanood ka nila kapag may aberya, kapag may delay, kapag may mali, kapag hindi na komportable kung papalag ka or mag-bounce out ka na. Kasi pag ikaw yung nakabantay, hindi lang ikaw ang tinatamaan pag mahina ka. May nadadamay, isang lutang, lahat na istorbo, isang pabigat, may ibang mapipilitang magpasan. Kaya mabilis mainis ang mga lalaki sa mga lalaking puro biro, puro kalat, puro dahilan, lalo na pag seryoso na. Hindi dahil masama sila, kundi dahil delikado yan. At kahit sabihin mong modern na ang mundo, kahit may sistema, kahit may rules, ganito pa rin ang instinct. Hinahangaan yung lalaking hindi nagpapanik, hindi nagkakalat, hindi umaatras. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil nandoon siya. Tahimik, gising, nakabantay. Kaya tandaan mo to, hindi kusang umaayos ang mga bagay. May isang taong hindi pwedeng pumalya para makapetiks ang iba at alam mo na kung sino yon. Dito na nagiging alanganin ang pakiramdam. Kasi once inamin mo na may mga lalaking nakabantay, may mga lalaking sumasalo, may tanong ka ng hindi pwedeng iwasan. Kung tatayo ka dyan, ano ba talaga ang kailangan ng ibang tao sa'yo? Hindi prinsipyo, hindi paniniwala, hindi kwento ng buhay mo, hindi dahilan kung bakit ka ganito, kailangan. Kasi sa totoong sitwasyon, walang oras ang mundo makinig sa paliwanag mo. Hindi tinatanong ng disaster kung mabait ka, kung nasaktan ka, kung mahirap pinagdaanan mo. Isang tanong lang, may silbi ka ba o wala? Kaya mabilis magbasa ang mga lalaki ng kapwa lalaki, hindi dahil mapanghusga sila, kundi dahil kailangan nilang malaman agad. Pag nagkagulo biglang lumilinaw ang standards, ganito lang, kaya mo bang magbuhat? Gagalaw ka ba pag natakot ka? Alam mo ba ginagawa mo? At hindi ka ba mawawala pag may kapalit na pagod o sakit? Hindi yan essay question, walang long answer, oo o hindi lang.
Matagal na yang tanong, bago pa nauso ang psychology, bago pa ang self-help, bago pa lahat ng to. Hindi nagtipon-tipon ang mga lalaki noon para mag-usap kung ano ang ibig sabihin ng pagiging lalaki. Pinapanood lang nila kung sino ang tumayo, sino ang tumagal, sino ang bumigay. At sa tagal ng panahon may mga bagay na paulit-ulit lumalabas, hindi dahil uso, kundi dahil gumagana. At linawin lang natin, hindi to moral lesson, hindi to tungkol sa pagiging mabait, practical to. Para masagot lang isang tanong, pag nagkagulo na, mas gumaan ba ang sitwasyon dahil nandyan ka o mas dumagdag ka pa sa problema? Sa lahat ng gulo, sa lahat ng pressure, sa lahat ng sitwasyong may pwedeng masira, pare-pareho lang ang hinahanap. Hindi ugali, hindi personality, hindi dahilan. Anong kailangan? At hindi mo to pinipili, ang sitwasyon ang pumipili. Pag wala ka nito, hindi ka aasahan, ganun lang. Apat yan, at alam mo na kung alin ang meron ka at alin ang wala, hindi dahil sinabi ko, kundi dahil ramdam mo na matagal na. At bago tayo tumuloy, linawin lang natin to. May isang laging nauuna, kahit anong panahon, kahit anong gulo, hindi tapang, hindi talino, hindi reputasyon. Una laging tinitignan kung malakas ka. Kasi sa oras na bumigay ang katawan, tapos na ang usapan, wala nang susunod, wala nang pero, wala nang paliwanag. Kaya dito tayo magsisimula. Ang lakas na to, lakas ng katawan, hindi mindset, hindi confidence, hindi malakas ang loob. Ganito lang tanong, kaya ba ng katawan mo ang responsibilidad ng totoong buhay? Kapag may kailangang buhatin, kaya mo ba? O kailangan may tutulong agad? Kapag may kailangang pasanin, tatagal ka ba? O konting hirap pa lang, sumusuko ka na agad? Kapag pagod ka na, masakit na, wala nang gana, tatayo ka pa ba o aatras ka na at maghahanap ng dahilan? Sa gulo, katawan ang unang sinusubok. Kapag bumigay yan, tapos na ang usapan. Kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka ka-positive, wala na. At ito yung masakit na parte na ayaw aminin ng karamihan. Ang lalaking hindi kayang magdala ng bigat, sa huli siya na mismo ang nagiging pabigat. Hindi to suntukan, hindi to tapang-tapangan, hindi to pang-flex, silbi to. Ginawang madali ng mundo ang lahat, laging may upuan, may sasakyan, may shortcut, may screen. Hindi na hinihinga ng effort ang katawan mo, kaya humina. At pag humina ang katawan, sunod ang ulo. Yung kaba na dala mo, yung parang wala kang pwesto, yung pakiramdam na madali kang palitan, hindi yan misteryo. Alam ng katawan mo na hindi siya kayang asahan. Kaya tandaan mo to, hindi ka hinihingan ng perpektong katawan, hinihingan ka ng katawan na kayang tumayo kapag bumigat ang buhay. Yan ang una, lagi. Ang pangalawang hinahanap sa lalaki, tapang. Ang tapang hindi yung wala kang takot. Kung sinasabi mong wala kang takot, nagpapanggap ka lang o hindi mo pa talaga nararanasan ang totoong pagsubok. Lahat nakakaranas ng takot, normal yan. Ang tanong lang talaga, anong ginagawa mo kapag andyan na ang takot? Kasi pag nag-init ang sitwasyon, kitang-kita agad ang pagkakaiba ng mga lalaki. May biglang tatahimik, may biglang mawawala, may biglang maraming palusot. At may hindi umaalis. Hindi nagingay, hindi nagpakitang gilas, hindi nagdradrama, nanatili lang. At yan ang napapansin, hindi yung tapang sa salita, hindi yung tapang sa kwento, yung tapang sa presensya. At hindi ka hinuhusgahan dahil natakot ka, hinuhusgahan ka dahil pinili mong umiwas. Ang tapang, hindi pagsugod ng walang isip, katangahan tawag doon. Ang tapang, yung kaya mong manatili sa pwesto kahit gusto ng katawan mo umatras. Gising, kontrolado, may isip. Kaya hindi nagtitiwala ang mga lalaki sa puro salita kapag mahirap na ang sitwasyon. Mas may tiwala sila sa lalaking naramdaman na ang takot, pero hindi hinayaan yon ang magdesisyon ng aksyon. Kasi ang takot hindi bumubuo ng lalaki, ipinapakita lang kung sino ka talaga. Hindi nabubuo ang tapang sa quote, hindi sa speech, hindi sa hype. Nabubuo yan sa maliliit na sandali na pinili mong manatili kahit may dahilan ka para umatras, paulit-ulit hanggang maging normal. Pangatlo ang husay,
hindi effort, hindi pagiging busy, hindi ginagawa ko naman best ko. Walang may pakialam sa effort mo kung sablay pa rin ang resulta. Simple lang tanong dito, alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Kapag may nasira, anong unang lalabas sa'yo? Panic? Kwento? Hanap ng sisisihin? O gagalaw ka na lang at mag-aayos? May mga lalaking pag nagkaaberya, ang ingay, ang daming salita, ang daming paliwanag, at may mga lalaking tahimik pero may ginagawa na. Hindi dahil magaling sila magsalita, kundi dahil napagdaanan na nila yan. Ang husay hindi binubuo sa confidence, binubuo yan sa paulit-ulit na sablay hanggang tumama. Kaya nagtitiwala ang mga lalaki sa marunong, sa may experience, hindi sa may titulo, hindi sa may certificate, hindi sa potential. Sa kayang mag-ayos kahit may pressure, kahit magulo. Sa lalaking pwedeng sabihang ikaw na bahala dyan at hindi ka kabado. At eto yung katotohanan. Sa modernong buhay, pwede kang maging busy buong araw pero wala ka pa ring silbi pag may totoong problema. Puro abstraction, puro meeting, puro screen. Pero pag may nasira, wala kang alam gawin at kinakain niya ng lalaki sa loob. Kasi sa totoo lang, gusto ng lalaki na may alam siyang totoong silbi. Yung may problema, siya ang hinahanap, hindi siya ang iniiwasan. Ang husay, pinapalakas ang presensya mo. Hindi mo kailangan ng mahabang speech, nakikinig na sila. At pag nagkagulo, hindi ka nagmamadali, hindi ka nagkakalat, inaayos mo lang. At kaya ka sinusundan ng iba kahit di mo sabihin. Ang pang-apat, honor. Hindi kabaitan, hindi manners, hindi pagiging good guy. Mas simple pa diyan. Totoo ka ba o hindi? Yan lang. Walang drama, walang philosophy. Kapag sinabi mong darating ka ba? Kapag may napag-usapan, papanindigan mo ba? Kapag may hirap, nandyan ka pa ba? O bigla kang nawawala kapag inconvenient na? Ang honor, hindi mo sinasabi, nararamdaman yan ng iba, hindi sa kwento mo tungkol sa sarili mo. Sa expectation nila kapag wala ka sa kwarto. Kapag alam ng mga tao na darating ka, kumakalma sila. Kapag hindi sila sigurado, alerto sila. Doon mo makikita lahat. Ang lalaking walang pake kung ano tingin ng grupo niya, hindi malaya, hindi siya maaasahan. Kasi hindi siya predictable at ang unpredictable hindi pinagkakatiwalaan. Ang honor, ibig sabihin may bigat ang salita mo, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil hindi ka biglang nagiging iba kapag may kapalit na sakit, pagod o abala. Hindi ka nagbebenta ng tao para sa convenience, hindi mo ginagawang biro ang commitment, hindi mo binabawi ang salita mo kapag mahirap na. Kasi kapag wala ang honor, ang lakas nagiging bully, ang tapang nagiging katangahan, ang husay nagiging makasarili. Honor ang naglalagay ng limit, siya ang nagsasabing pwede kang umasa sa akin at hindi kita papabayaan. At bihira na yan ngayon. Hindi dahil masama ang mga lalaki, kundi dahil ginawang madali ng mundo ang umiwas, manahimik, at mawala ng walang konsekwensya. Ngayon pagsamahin mo na lahat, lakas, tapang, husay, honor. Hindi ideals, hindi personality test, hindi ganito kasi ako, requirements too. Hindi pinag-uusapan ng mga lalaki to, ramdam to. At alam mo na kung nasaan ka. Alam mo kung saan ka matibay, alam mo kung saan ka umiiwas, alam mo kung alin ang lagi mong dinadahilan. Kaya huwag mo nang gawing moral lesson to, huwag mo ring gawing drama. Simple lang ang tanong. Pag nagkagulo na, mas gumaan ba ang sitwasyon dahil nandyan ka o mas bumigat pa? Yan lang. Hindi approval, hindi comfort, hindi papuri. Silbi, pagiging maasahan, presensya. Yan ang matagal nang nire-respeto ng mga lalaki at hanggang ngayon, yan pa rin ang hinahanap sa mga lalaki. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.